Pumutok ang mga nasunugan kahapon sa Barangay Damayan sa Quezon City. Hindi raw nakalapit ang mga truck ng bumbero dahil sa hukay sa kalsada. Nakatutok si Lay Alves. Kainitan ng araw kahapon nang masunog ang mga bahay dito sa Barangay Damayan sa Quezon City. Kuhang-kuha ni News Cooper Joan Pasis ang lumalagablab na apoy. Kuya po! Please get out of there. Dalawa ang nasawi sa sunog. Isa sa mga biktima ang kapatid ni Salvador Gonzales na si Andy. Nakalabas na po siya. Binalikan niya pa po yung siguro importante po ibabalikan niya. Hindi na siya nakalabas. Ang mister naman ni Melanie na si Jimmy Aguilar, inatake raw ng alta presyon sa kasagsagan ng sunog. Tapos nung bumalik kami para kumuha kami ng mga damit, tapos sumunod siya. Sabi niyang gano'n, dalian niyo, kumuha na lang kahit konti. Nakatayo po siya dyan. Tapos namalaya namin, bigla na lang siya tumumba. Nabagok ang ulo ni Jimmy at hindi na umabot pa ng buhay sa ospital. Halos 150 pamilya ang nawala ng tirahan. Ang ilan pansamantalang nanunuluyan sa barangay hall. Hindi pa tiyak ang sanhi ng sunog. May nagsasabing dahil ito sa paglalaro ng mga bata ng posporo o posibleng overloading ng electrical outlet. Sinasabing sa bahay ni Jeronima Aliganga nagmula ang sunog, pero itinanggi niya ito. May mga galit lang daw sa kanya. Kasi halos lahat nga ng upahan sa bahay ko, hindi na sila nakakabayad. Dahil pinapaalis ko na sila, dahil inaangkin nila ang bahay ko. Isa sa mga sinisisi ng mga residente kung bakit hindi agad naapula ang apoy ay ang hukay ng Maynilad. Dahil daw dito ay hindi nakalapit ang mga fire truck. Makitid din ang kalsada. Hindi makadaan yung bumbero, nakabalagbag yan eh. Walang gumagawa, 2 linggo na. Wala, tahinga lang. Kinumpirma ng Maynilad na may mga hukay nga sila sa lugar para sa improvement projects na tatagal hanggang Hulyo. Pero tinitiyak nilang maayos ang kanilang proyekto, kumpleto sa signages. Passable rin daw ang daan bagamat hindi raw may iwasang magkaroon ng pagsisikip. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.